Hi, good evening. So, I'm here tonight para i-share sa inyo yung 5 reason ng possible delays ng ating prayer. So, ano-ano yung mga dahilan kung bakit maaaring ma-delay ang pagsagot ng Lord sa ating prayer. So, bago ko i-share yun sa inyo, gusto ko munang ibigay sa inyo yung assurance. Because one thing is for sure, God always answer our prayer. Period. No if, no buts, God always answer our prayers. So, sa pagsagot ng Lord sa ating mga prayers, yung pamamaraan niya ay hindi exactly dun sa pamamaraan na gusto nating mangyari dun sa ating prayer. Kuminsan, ang sagot ng Lord ay yes, or yes, even better. Kumisa naman ang sagot ng Lord is no, I have something better. Or kuminsan naman ang sagot ng Lord is maybe not now. So, ano yung mga possible reason kung bakit ang Lord ay maaaring isagot sa atin ang maybe not now? Okay, so let's proceed to number 1. So number 1 is to try our faith. Anong attitude meron tayo habang nasa panahon tayo ng pag-aantay? Gaano ang pananampalataya na meron tayo habang tayo ay naghahantay? May isang tao na nag-share sa akin. Sabi niyang ganun, magalak ka kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Kasi dun mo makikita kung paano kikilos ang Lord sa buhay mo. So, isa sa mga dahilan o unang dahilan kung bakit hindi kaagad ipinagkakaloob sa atin ang sagot sa ating prayer is gustong makita ng Lord yung faith na meron tayo sa Kanya. So, for me, ang maibabahagi ko lang sa sitwasyon na tayo ay tumudulog sa Panginoon, sa oras na tayo ay may hinihingi sa Panginoon, mas nararapat na mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Kasi walang makapagkakaloob sa atin ng mga bagay na ating hinahangad o even the desires of our hearts, walang makapagbibigay nun kung hindi ang Lord. Ang bawat tao, hindi tayo pwedeng dumepende sa mga taong nakapaligid sa atin dahil sila ay tao lamang. May limitasyon ng kakayahan at may mga bagay na hindi kayang gawin. Pero sa Panginoon, lahat ng bagay ay posible. Yun nga lang, kailangan nating ipakita sa Kanya kung anong klaseng pananampalataya at pagtitiwala meron tayo sa Kanya. Ba't hindi natin lubusin? Lumapit na nga tayo sa Lord lubos-lubusin na natin. Ipakita natin yung buong pagtitiwala sa Kanya. Sabi nga, whatever seasons meron tayo sa ating buhay, nararapat na ang papuri ipagkaloob sa Kanya. Kahit ano pa yan, kahit bumabagyo, umaaraw, umuulan, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Patuloy nating ibalik sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Magalak tayo sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay kasi doon natin nakikita lalo ang kahangahangang pagmamahal ng Lord para sa atin, kung papaano ang mga imposibleng bagay ay patuloy na nagiging posible dahil sa awa, habag at pagmamahal ng Lord para sa atin. So number 2 is to humble our pride. May mga instances sa buhay natin, ipinag-pray natin. Tapos after praying at the end of the day, nagre-resort pa rin tayo sa ating sariling kakayahan. So when we pray kay Lord, matuto tayong isurrender sa Kanya kung ano yung pinag-pray natin. At matuto tayo na kapag pinag-pray natin, i-claim na natin yun na victorious yun kasi si Lord yung kikilos doon. So
kung minsan nagre-resort tayo sa sarili nating kakayahan. Ang gusto ng Lord, kung minsan kaya nagkakaroon ng delay sa ating prayer is sa Kanya tayo dumipende. Magkaroon tayo ng kababaang loob, mawala yung pride natin. So sa Kanya tayo dumipende, matuto tayong dumipende sa Kanya kasi sa Kanya ang lahat ng bagay ay posible. Kung minsan kasi bilang tao, di nawawala sa atin yung nagmamalaki tayo na, oh alam ko to, oh kaya ko to. At the end of the day, yung wisdom na meron tayo, galing kay Lord yan. Yung strength na meron tayo, galing kay Lord yan. Yung resources na meron tayo, and even our connection, galing kay Lord yan. Lahat ng meron tayo, galing kay Lord yan. Kaya ano pang hahantayin natin? Sa Kanya tayo dumipende. Wag natin tingnan yung sariling kakayahan natin, yung kayang gawin natin. Wag yun. Kasi limitado lang ang magagawa natin at limitado lang ang kakayahan na meron tayo. Okay, and for number 3 is God wants to increase our desire. So ano ba yung gustong i-increase na desire na yun ng Lord? Gustong i-increase ng Lord ang desire natin sa pagbabad natin ng ating mga sarili sa Kanya, na patuloy natin siyang hanapin, patuloy tayong tumawag sa Kanya. For instance, di ba kapag ang mga anak natin ay may ninanais or may gustong hingin sa atin, ang gagawin nila, paulit-ulit yan, paulit-ulit na yan, hanggang sa kulitin na tayo ng kulitin. Tapos at the end of the day, kapag pinaulit-ulit nila sa atin, eventually, ipinagkakaloob natin sa kanila. Kasi kapag yung desire natin nandoon, paulit-ulit natin kinausap si Lord, yung faith natin na i-enhance din, nagiging stronger yung faith natin, and then natututo tayong dumipende sa Kanya. Kasi pagpatuloy na ang presensya ng Lord ang hinanap natin, lahat ng mabuti siguro mapapasa atin kasi kapag nauhaw ka sa presensya ng Panginoon at sinaliksik mo at hinanap ang presensya ng Panginoon sa buhay mo, bawat gagawin mo ididepende mo kay Lord. Hindi ka maggagawa ng isang actions na hindi nakadepende sa Kanya, kasi may kauhawan sa'yo sa presensya ng Lord. Yung desire mo sa Lord, nandun, nag-aalab ang puso mo para kay Lord. And number 4 is to appreciate the answer. So, di ba kadalasan kapag ang dali nating nakukuha ng mga bagay, kapag hindi natin pinaghihirapan, hindi yung appreciation, hindi ganun ka kalalim, parang okay, sige, nakuha ko to. Pero once na ang mga bagay ay ating pinaghihirapan, yung appreciation nandun. So, meron nga akong nabasa minsan na malalaman mo lang ang value ng bawat bagay kapag bawat patak para makuha mo to ay pinaghirapan mo. So, isa sa mga posibleng dahilan ng mga delays yun is gusto ng Lord kapag hinain niya sa atin yung kasagutan sa ating dalangin is yun talagang yung puso natin is yung talagang yung excited ka, magalak ka na andyan na yung kasagutan. Kasi kadalasan kapag instant ang sagot, hindi ganun yung appreciation na nararamdaman ng karamihan sa atin. Halimbawa, kapag kaagad nakukuha natin yung mga bagay na gusto natin, nag-pray tayo, tapos pinagkaloob instantly sa atin ng Lord. Kapag maayos at saka mabuti na yung takbo ng mga bagay, there are times na nakakakalimot tayo. There are times na nawawala ang Lord sa equation kasi maayos at mabuti ang
lahat. Isa sana yon sa matutunan natin na when God answers our prayer, patuloy tayong kumapit ng mahigpit sa Kanya. Sa panahon nga na tayo'y may pinagdadaanan at dinadalangin sa Kanya tayo kumakapit. How much more kapag ka mabuti at maganda ang lahat na siya ang nagkaloob, mas lalo tayong kumapit, mas lalo tayong lumapit at mapalapit sa Kanya. And lastly, number 5 is God delays His answer because He wants us to commune with Him. So, alam mo ba, gustong-gusto ng Lord na lagi kausap tayo. Gustong-gusto ng Lord na merong channel of communication between us and Him. Gustong lagi ng Lord na kausap tayo. So, isa yun sa mga dahilan. Kasi nga, di ba, gaya nga ng sabi ko dun sa number 4, kapag halimbawa, mabuti, maayos, magandang lahat. Kung minsan nakakakalimot tayong tumawag kay Lord. Kung minsan nawawala ang Lord sa equation ng buhay natin. So, ugaliin natin yung frequent na pakikipag-usap kay Lord. Yung tipong, honestly ako, kapag may ginagawa ako or meron akong naramdaman na parang hindi ito yung gusto kong mangyari, parang hindi maganda, lagi kong sinasabi, Lord, be with me. Lord, samahan mo ako. Lord, ikaw yung mauna sa akin. Yung para bang, andyan lang si Lord. Kasi alam mo, hindi para bang. Kasi nandyan lang naman talaga si Lord. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa atin. Ugaliin natin mga kapatid na hindi lang natin kakausapin yung Lord kapag mayroon tayong kailangan. Kasi ako, for me, dumarating ako sa punto kung minsan nahihiya ako sa Lord, lalo na kapag nagkaroon ako ng pagkukulang sa devotion, sa gawain kay Lord, na nahihiya ako kapag eto na ako, meron akong kailangan, meron akong idudulog kay Lord. Kasi nakakahiya na maaalala lang natin siya kapag meron tayong kailangan sa Kanya. At tayo din naman, 'di ba? Yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi maganda sa pakiramdam na kapag meron lang silang kailangan sa atin, tsaka lang nila tayo maaalala. Pero napakaswerte natin dahil meron tayong Ama, meron tayong Lord na napakabuti ng kalooban, napakabuti ng puso na hindi niya tinitingnan ang ating pagkukulang. Kung hindi ang tinitingnan niya, kung paano tayo buong pakumbabang lalapit sa Kanya. So, mga kapatid, ito yung 5 posibleng dahilan kung bakit madidelay or nadidelay ang sagot ng Lord sa atin. So, sana linangin natin sa ating mga sarili yung mga bagay na to at sana itong nabahagi ko ay magkaroon ng kabukasan sa ating mga puso at maisabuhay natin pare-pareho. Hayaan mong pray kita kung sino ka mang nanonood sa video na to. Yes, Lord God, Heavenly Father, Panginoon, purihin ka, Lord God. Lord God, ikaw ang patuloy na maitaas, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing to, Panginoon. Panginoon, yung kapatid ko, Panginoon, na nasa kabila, na nanonood ng video na to, Lord, I believe, Panginoon, na hindi aksidente na mapanood niya ito, Panginoon. Lord, hindi maging hadlang, Panginoon, yung distance, Panginoon, hindi maging hadlang yung screen ng mga cellphone namin para umabot or maiabot mo sa kanila ang katugunan ng lahat. Lord, dalangin ko sa gabing to, Panginoon, nabuksan mo po, Panginoon, ang puso naming bawat isa sa iyong salita, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa buhay namin, Panginoon. Lord, matuto kami, Panginoon, na isuko ng buong buo ang lahat ng meron kami sa iyo, Panginoon. Whether it is a good thing, Lord God, whether it is a prayer or an answered prayer, Panginoon, Lord, patuloy, Lord God, kaming matuto, Panginoon, na ilagak ito sa iyong paanan, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na bago pa kami maihain sa kung anumang sitwasyon na meron kami right now, Lord God, Lord, tapos na yun. Dahil may nakaabang ka ng solusyon for that.
Meron ka ng victorious answer for that, Panginoon, Lord God. Hahantayin na lang namin, Panginoon, ang pagkakaloob mo na to, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong habag, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay matutong mag-antay, Panginoon, ng may pag-uugali, Panginoon, na naaayon, Lord God, sa isang matapat na anak mong mag-aantay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkilos at katugunan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw po ang aming dinadakila sa aming mga buhay at patuloy, Panginoon, ikaw ang maging sentro nito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng to ay tinataas, Panginoon, namin sa iyong pangalan ng buong katagumpayan. In the mighty name of Jesus. Amen. Magandang gabi, kapatid. Hanggang sa muli.